What's up guys, JP here and welcome to JP Investing. So today is May 5, 2025 and we are looking now dito sa graph ng PSEI. And ayun, medyo nagrarally na naman siya mula nung start ng April Tapos pataas na naman ulit siya. Tapos ngayong araw medyo bumaba siya ng konti pero dito lang siya naputol sa may parang natapatan niya lang yung January 2025 and yung pinaka-peak nung May. So, I could say na sideways pa rin. Kailan kaya ito tataas ulit, And so, ayun, punta na tayo dun sa Excel file natin. So, today is, May 5. Nandito na tayo. Week number 80 na tayo, guys. 80. So, we've came kind of far na, So, ano na tayo? 80 weeks na tayo nag-i-invest. How crazy is that? Ang bilis lang ng panahon, Parang kailan lang, kauumpisa ko pa lang. So, week number 80 is consist of April 28, 2025 hanggang May 5, 2025, which is today. Money invested, 0. Dividend received, wala rin. And stocks that I bought, wala rin. And stock sold, wala rin. And market value, so, ayun, kailan ba to? Simula week number 76. Ilang weeks na to? 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 weeks nang dire-diretso yung pagtaas ng ating market value, So, magandang sign yon na kahit papaano is tumataas yung value ng investment natin. So, we have a total market value today of 307,071.37 pesos. Unrealized gain is 18,012.98 pesos. So, ayun, just like dun sa week number 77. Actually, week number 75 pala, Pataas na rin siya ng pataas talaga. So, pero hindi pa natin nabibit yung pinakamataas nating unrealized gain which is eto yata yung 20,500 nung week number 63. So, ayun. Pero I have a feeling na mabibreak na rin natin yan anytime soon. hopefully. And we have a total dividend value na-receive sa loob ng 80 weeks na 15,247.44. And with that, we have a total gain of 40,486.37 na. So, na-reach na natin yung 40,000 mark. So, yeah, that's good. And percentage gain is 13.18% and we have an average monthly dividends of 1,270.62 and daily average dividend of 41.77 pesos and we have a total money invested na 266,585. So, ayun, punta na tayo dito sa dividends given. So, ayun, tulad ng sinabi ko, wala pa tayong nakuhang dividend ngayon, ngayong week number 80. So, etong mga red, tulad ng sinasabi ko, paulit-ulit na rin. Ito yung mga na-receive ko na and yung mga green is yung mare-receive pa lang pero na-declare na siya. So, sigurado na tong value na to. And then yung mga purple is yung projected na mare-receive natin based dun sa dividend rate niya last year. So, may nag-declare nga pala ng dividend within this week. So, ito yan, yung top line. So, ayun, nakakatuwa lang kasi kakaumpisa pa lang nila and nag-declare na agad sila ng dividend. Kasi ayun yung isa sa mga natandaan ko nung umattend ako nung meeting nila or hindi, yung IPO nila sa Call Financial, Yung IPO webinar nila, Parang narinig ko doon na more than 1 ang dividend na i-declare nila sa annually. So, ewan ko lang kung next year na mag-uumpisa yon pero
based dito sa dineclare nila, nag-declare sila ng 0.0032, which is, tingnan natin yung dividend rate, pero alam ko sobrang baba na to. 32 divided by, magkano ba ito ngayon? Silipin lang natin yung comparison para malaman natin kung magkano siya. Nag-close is 0.355. So, divided by 0.355 times 100. So, wala pang 1% na. Pero okay lang yan, diba? At least meron tayong nakukuha habang naghihintay, diba? And, yeah, kung nakita nyo kanina, based naman doon, nakita nyo na may kinita na tayo na paper gain dito sa top line na. So, ayun. Hindi pa nagde-declare. Sa bagay, May pa lang naman pala, no? So, ayun, bali, ito na yung mga nag-declare ng May. I think, ito na yon 4. Makakatanggap tayo ngayong May ng 2,441.88. Yung total projected natin na matatanggap ngayong 2025 is 20,651. That is if hindi na ako magdadagdag. Pero I promise you guys na monthly talaga ako nagdadagdag. Actually, hindi nga monthly. Quincenas. With that being said, punta na tayo dito sa buy dates. Wala naman tayong binili ngayong weekend, no? Tapos, etong mga MP2 pag-ibig, ako kung interesado kayo dito. Kaya hindi ko na rin sinasama. So, punta na tayo sa comparison ng portfolio. So, ang last na update natin is April 27, 2025. Tama ba to? Ayo, tama. April 27, 2025 and today is May 5, 2025. So, tingnan natin kung ano yung mga nagbago, no? So, obviously, yung market value, tumaas na siya mula 304,000 naging 307,000 na siya. That is like 4, 5, 6, 7, like 3,000 na yung tinaas. And total portfolio gain loss mula 15,200 naging 18,000 na siya. And punta na tayo dito sa mga stocks or sa mga company, no? A-REIT mula 39.4 bumaba pala. Bumaba, naging 39.3 na lang. ATI mula 20.35 naging 21.3, tumaas. Costco mula 5.99 naging 5.99 pa rin pala. And CPG mula 0.65 naging 0.67 na siya. Ayun. Maganda-ganda na yung kitaan natin sa CPG. And then Citicorp mula 3.2 naging 3.17. Medyo bumaba ng konti. And then DMCI 10.64 naging 10.62. Bumaba ulit ng konti. GTCAP mula 497 naging 495. Dami pa lang bumababa, no? Saan tayo? Ayan, JFC mula 225 naging 227.4. Medyo tumaas ng konti. Keeper 2.76 naging 2.69. Parang dami bumababa. Ba't tayo tumaas dito sa ano? Sa gain or loss? And LTG mula 11.86 naging 11.92. Ayan, medyo tumaas ng konti yung LTG. And Metrobank mula 73 naging 76.4. Ayan pala. Maganda-gandang bawi yan, no? Mula negative 166 tayo. Naging positive 608 na tayo sa Metrobank. Very good. And then Mega World mula 1.79 naging 1.79 pa rin. PPC mula 10 naging 10.4, a little bit higher. RFM mula 4.90 naging mula 4.80 naging 4.19. Itong RFM magandang-ganda yung income nito, no? Feeling ko tataas pa to more than this. Dito sa 4.19 anytime soon, I guess. And Semerara, eto feeling ko Semerara ngayon lang kasi naglabas ng quarterly report ang Semerara and medyo hindi maganda-ganda
Medyo hindi maganda yung na-report nila kaya feeling ko bababa pa 'to. So, ayun, I think lang naman. Then 7-Eleven, eto 7-Eleven ang hindi ko maintindihan ba't siya bumababa ngayon, eh. Naging 54.6, mula 54.6 naging 49.7. Honestly, parang gusto ko nga sanang bumili talaga nitong 7-Eleven. Sobrang baba talaga niya ngayon. Pero dahil wala pa tayong budget and i-invest ulit ako, I think gitna na ng May kasi medyo nagamit ko na yung pera ko nung nag-market crash nung nakaraan. Kaya, ayun, medyo na-advance yung aking pag-i-invest. So, wala pa akong pang-invest sa ngayon. And then, top line. Top line mula 0.325 naging 0.355 na siya. Maganda-ganda na yung kitaan natin dito. So, total portfolio gain or loss, we have gained mula 15,200, nasabi ko na, naging 18,000. And I think that's it para sa ating pag-update sa ating portfolio ngayong week. Sana mag-subscribe kayo para mas madami pa tayong maka-witness, no? Witness. Maka-witness na itong ating pag-i-invest dito sa ating merkado sa Philippine stock market. And I always encourage everyone na mag-invest para to sa atin, para sa future natin. And I guess that's all. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.